Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 8 ng Makiling Araw ng Miyerkules. Natakot talaga tong si Amira no kasi nga sabi nga ni Seb, hindi mo ba ako naaalala? Naalala kita. Ikaw yung dahilan kung bakit hindi kami makababa noon sa Makiling. At saka yung kasama mong dalawang babae, alam mo ba kung anong ginawa nila sa akin? Sige sabihin mo, para alam ko, sabi ni Seb. Tapos kinuha ni Amira yung bote sa likuran niya. Sige, gawin mo yan at makakatikim ka sa akin, tumawa si Seb. Naku, ikaw naman. Di naman kita sasaktan. Sabihin mo kung anong ginawa sa'yo nung dalawa kong kasama. Para sa gayon, lalalaman ko bilang dumating si Crisanto. Anak, Amira, nasan ka? Natakot si Seb. Lumabas agad. Pagkalabas, para bang wala nangyari. Nakasalubong niya si Crisanto. Hinahanap pa rin niya si Amira. Ngayon, saktong labas na rin ni Amira. O anak, may nahanap ka ba? Wala ho tayo, wala naman po kasi yung tindera. Tara na ho, alis na ho tayo. Buti na talaga dumating na si Mang Crisanto. Samantala, ito namang si doktor ng Excelsior, gumagawa siya ng komersyal na kapag meron kang nararamdaman dahil nga sa negosyo, pagod ka, stress, kailangan mong gamitin tong Excelsior droplets, 3 patak lang at gagaling lahat ng mga iniinda mo sa iyong sakit. Gaya na lamang ng cancer, pananakit ng kasukasuan. Ngayon, nung tinikman niya, napaduwal siya, napadura siya, hindi niya gusto ang lasa. Pinagalitan niya yung cameraman saka yung kanyang sekretary na lalaki. Bakit daw hindi pa raw ito binabago nung chemist yung lasa? Sir, sabi niya ho, nabago na raw niya po yung lasa niyan. Yan na raw po yung mas bagong lasa. Well, sabihin mo, tatanggalin ko na siya sa trabaho. Kailangan, palitan niya ang lasang to. Hindi ito magugustuhan ng mga tao. At ikaw, tatanga-tanga ka, dapat kinat mo na yung video kanina pa. Tinanong nung cameraman kung pwede na ba raw ikat. Napagalitan silang dalawa. Ngayon, sakto naman lumabas si Andrea Del Rosario, asawa niya. Na naman at mainit na naman ang ulo mo. Siguro kinakailangan mo ng panibagong droplets pampatanggal ng init ng ulo. Ngayon tumawag itong si Seb para kamustahin yung mga magulang niya. Kita mo nga naman tong anak mo, pinapakita yung saya ng vacation nila. Kasi nga naman pagod sila di ba? So kailangan dito magbakasyon. So ito na ba yung lugar na sinasabi nila maganda? Ngayon naririnig nila na mainit ang ulo ng tatay niya. Ngayon dumating yung sekretary niya, sir, Doc, ano po ba yung gusto nyong maging logo natin para sa intro? Nakita niya yung logo nila noong 2016, yung luma. Nag-trigger na naman yung galit niya. Di ba sabi ko sa inyo, wag nang gamitin tong lumang logo na to. Doc, nailagay na po namin sa intro ng video niya Ba't hindi kayo nagpapaalam sa akin? Mga wala kayong kwenta, magsilayas nga kayo sa harapan ko. Pinagalitan na naman yung dalawa. Ngayon sabi ni Andrea Del Rosario, asawa niya, naku, sumabog na naman ang Franco Pinatubo. Ngayon ito namang si Rose, nakita niya tong bikini na to na sobrang ganda, para bambagi sa kanya. Ang ganda nito Sabi nung sales lady, ma'am, kukunin niyo po ba? I-check ko lang kung kaya kong bilhin. Sige, salamat. Nung umalis siya, nakasalubong niya si Alex. O Alex, pauwi ka na pala sa atin. Saan ang diretso mo niyan? Sa bahay ba? Oo, kakatagpuin ko sana si Amira ikaw, pauwi ka na ba? May dadaanan pa kasi ako mauna ka na. Gusto ko sanang sumakay ka, sumabay ka na sa akin. Hindi, okay lang. May dadaanan pa kasi ako siya nga pala Alex, huwag ka nang tumuli sa bahay para katagpuin si Amira. Nagpasabi kasi siya sa akin, bukas daw ng umaga sa may ilog, nandun daw siya. Buti pa, daanan mo na lang, punta mo na lang siya bukas sa umaga. Ganun ba? Oo, mga badang 6:00. Salamat sa tip Oo, sige, wala yun. Sigurado ka? Oo, sige na, muna ka na. Ate, magkano ito? Binili niya na yung bikini. Ngayon ito naman si Amira, naghahanda ng pang-almusal nila. Magandang umaga, tay. Magandang umaga din. Ito po, tsaaw. Inumin nyo. Mag-almusal po muna tayo. Naganda na si Amira para magtinda. Siya nga pala, tay. Meron akong sorpresa sa'yo. Ano ba yun, anak? Lumabas na rin ang lola niya, si Lola Ising.
Silipin mo po sa labas, Tay. Sinilip niya. Nakita niya si Mang Manny nagbibila ng pera. Oh, kayo pala, Mang Manny. Naku, Amira, maraming salamat dito ha. Kumpleto na kayo, bayad na kayo sa utang ko. O sige na, alis na ako. O di ba, Tay? E di lalong maganda ang umaga nyo. Maganda talaga ang umaga natin, anak. Maraming salamat. Sabi sa iyo, Tay, wala na tayong utang ngayong buwan na to. O di ba nakabayad na tayo? Ay nako, ngayon lang yan, sabi ni Crisanto. Eh papaano yung utang natin ngayong buwan, ngayong katapusan na to? Ay nako, Tay, talaga panira ng mood o. Eh mabuti na nga yun, nakabayad na nga tayo ng utang. O, hinga po kayong malalim. Hinga. Humingi silang malalim. O, ilabas nyo po yung hinga nyo. O di ba? Nakakagaan sa paghinga kapag walang utang. Eh magpupursige na lang ako sa pagbebenta para makaipon tayo. Eh lalo na tinuruan ako ni Lola ng sales talk. Ayun naman pala eh, sabi ni Crisanto. Kaya yun, nakakabenta ako ng marami. Eh di meron na tayong pambayad kay Mang Manny palagi, buwan-buwan. Makakapag-ipon pa tayo, sabi ni Amira. Ang galing talaga nitong apo ko. Nagmana talaga sa akin, sabi ni Amira. O paano? Alis na ho ako, sabi ni Crisanto. Kaawaan ka ng Diyos. Salamat po. Ingat po kayo dito ha. Naiwan ni Amira yung pitaka niya. May lamang barya yung panukli. Magpupursige daw siya kasi katapusan daw ngayon. Swelduhan ng mga turista kaya mapapabenta daw siya ng malaki-laki. Maganda-ganda. Ngayon eto na, alas 6 ng umaga at naliligo rito sa ilog si Rose. Malandi talaga, may balak siya eh. May balak siyang akitin si Alex. Hinahanap siya ni Alex. Nakita ni Alex tong isang babaeng mukhang maganda na nakatalikod. Eh naalala ni Alex, sinabihan nga pala siya ni Rose na puntahan daw niya si Amira sa may ilog bandang alas 6. So expected niya si Amira to. Diba? Gusto kasi ni Rose na may mangyari sa kanila. Eh no, hinawakan niya yung balikat. Amira, napatanggal yung ngiti niya. Nagulat siya eh. Si Rose pala eh. Ito namang si Rose, ang lagkit ng titig. Hindi mawala yung tingin, yung mata niya kay Alex. Nagulat si Alex kasi iba na yung tingin eh. Talagang iba na eh. May balak gawin sa kanya eh. Ito naman, nag-uusap yung magbiyanan. Sabi niya, Nay, turuan mo naman ako ng sales talk. Nasa gayon eh, kapag nakagawa ko ng papag eh, makabenta ko ng marami para makaipon tayo. O di ba pandagdag yung sa ipon natin? Eh siya nga pala, naiwan ni Amira itong pitaka niya. Eh wala siyang papanukli. Nako, hayaan mo, Nay. Ako na ang bahala maghatid sa kanya. Madali na mamahanap yung si Amira sa ilog eh. Ubusin ko po muna itong tsa ko. Sabi niya, uminom muna siya. Eh kaso hindi nga makakasama si Lola Ising dahil nga inatake ng rayuma. Kaya gustuhin man niyang manggamot ngayong araw na to para pandagdag sa kita nila, hindi rin niya magawa. Ngayon nagpursige na nga si Crisanto na umalis para dalhin tong pitaka ni Amira. Ngayon eto na. Rose, ano bang ginagawa mo? Sabi ni Alex. Nasa si Amira? Ah, sige, makaalis na. Hanapin ko na lang siya. Ngayon pag alis ni Alex, hindi pa siya nakakalayo, nag-inarte itong Rose. Sabi niya, aray, o ba't Rose, ano nangyari sa'yo? Alex, tulungan mo ko, pinupulikat yata ako. Pinupulikat ako. Teka lang, boboting kita ha, alalayin kita. Binuhat niya si Rose. Dinala niya muna sa may sapa. Ayan, sa may dalampasigan ba? Yan, sa may mabatong bahagi para hilot-hilutin niya yung binti. Dito ba banda? Sabi ni Rose. Oh, dyan banda. Ngayon, habang minamasahe niya, tumitingin sa kanya si Rose. Iba na yung titig. Ngayon, ito yung kapitbahay nila, nagwawalis ng bakuran. Nakita si Amira. Amira, nasa nga pala si Nanay Ising? Ay, hindi mo makakasama ngayon eh. Inatake mo ng rayuma eh. Ah, ganun ba? Eh, nakakuha kasi ako ng langis sa kanya. Eh, hindi ko pa nababayaran. Ito yung pambayad ko. Ay, salamat to. Pakisabi na lang kay Nanay Ising nga, bayad na ako. Wala na akong utang sa kanya. O, bigay mo yun sa kanya. Oo, makakaasaho kayo. Siya nga pala, naku. Nasaan yung pitaka ko? Nawawala. Naiwan ko yata sa bahay, sabi niya. Ngayon, eto na. Hinawakan ni Rose yung kamay ni Alex, dahan-dahan. Tapos, dahan-dahang inilapit sa hita niya, inilapat. Inalis agad ni Alex. Alam niya na may mali eh. Tumayo siya agad. Ngayon, tumayo na rin si Rose. Sabi niya, ano bang problema, Alex? Ha? Nung una naman, tayo una nagkakilala, tayo una naging magkaibigan na. Ako ang nakilala mo. Pero ba't ganun, minahal mo si Amira? Bakit siya ang pinili mo? Rose, alam naman natin simulat sa pool, di ba? Bata pa lamang tayo. Gusto ko na si Amira. Bakit ba hindi mo ko gustuhin?
Ano bang meron si Amira na wala ako? Ano ba yung pagkukulang ko? Sabihin mo sa akin. Hinawakan yung dalawang pisngi ni Alex para halikan. Sakto dumating na si Amira. Buti talaga dumating na siya. Ate, ano ibig sabihin nito? Amira, mapapaliwanag ako. So, ibig sabihin may gusto ko talaga kay Alex. Lumabas din ang totoo. Gusto mo siyang agawin sa akin. Agawin? Amira, mamigay ka naman. Ha? Ba't ko siya bibigay sa'yo? Boyfriend ko siya, sabi ni Amira. Pag-aari ko siya, sa akin lang siya. Alam mo Amira, problema sa'yo, napakadamot mo. Masyado kang ambisyosa. Sinampal niya na si Amira dito. Dito na nag-clash yung magkapatid na Lirio. Nag-clash na sila dito, sa punutan na. Sinampal din ni Amira ate niya, bumawi rin siya pero ang hina ng sampal niya. Nahinaan ako dito sa sampal Siyempre, ito namang si Alex, umawat. Huwag kayong mag-away, diba? Rose, tigilan mo na yan. Tama na, huwag na kayong magkasakitan. Ano ba, Amira? Awat siya ng awat, nilalayo niya si Amira Dapat nga ilayo niya si Rose dahil si Rose yung sumusugod ng sumusugod Siya yung lumalapit Hindi niya talaga mapigilan yung dalawang nag-aaway hanggang sa sabi nga ni Rose, ito gusto mo, di ba? Kala mo, hindi ako papalag sa'yo. Napakamaldita talaga ito ni Tito Tolentino pag nagkontrabida Dumating si Mang Crisanto. Ano ba yan? Ba't kayo nag-aaway? Ba't kayo nagkakasakitan? Natigil sila dahil dumating yung tatay nila. Ngayon, lalapit na sana yung tatay nila, inatake sa puso. Nang hina, bumagsak. Tay, Mang Crisanto, ano nangyari sa inyo? Kailangan natin siya dalhin sa ospital, sabi ni Amira, sabi ni Rose, tulungan nyo kami. Ngayon, chine-check up siya ng doktor. Sabi ng doktor, stable na po siya ngayon. Si Mang Crisanto. Yun nga lang po, meron pa po tayong problema na dapat pang alalahanin. Dahil meron pong nakabara sa kanyang puso. Kinakailangan po agad na maoperahan siya. Sabi ni Lola Ising, naku paano to? Paano tayo kukuha ng pera para maoperahan ka? Sabi naman ni kailangan natin magtulong-tulong, sabi ni Rose. Sabi naman ni Amira, hayaan mo tay, gagawa kami ng paraan para makaipon ng pera pampa-opera mo, sabi naman ni Crisanto. Okay na yun mga anak, hindi ko na kailangan pang magpa-opera, makukuha naman to sa gamot hindi ako papayag. Ayoko na maulit pa to yung nangyari kay nanay noon, sabi ni Amira. Kaya gagawa ho kami ng paraan para maoperahan ka sa lalong madaling panahon. Ngayon lumabas na si Amira, sinundan siya ni Alex. Nagmungkay si Alex, sabi niya, Amira, ba't kaya hindi mo subukan sa tatay mo yung mutya? Painumin mo ng katas nun. Hindi pwede Alex, hindi ko pa masyadong napag-aaralan ng gustong mutya. Baka imbis na mapabuti ang lagay ni tatay, mapahamak siya lalo. Hindi na talaga nakaya ni Amira yung pressure, yung sitwasyon nila. Sobrang hirap nila at kapos sa pera. Napaiyak na lamang siya. At syempre, kinomfort siya ni Alex. Diba? Habang siya umiiyak. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso. Happy New Year and God bless us all.